Sige, palakpakan natin ang salita ng Diyos. I want you to know, three symbolizes the coming of our Lord Jesus Christ. Kahit papano, each and every year, meron kayong daladalang knowledge about who Jesus is. Alright, so God wants you to know that Jesus came for a reason. And three reasons for celebration. Kaya maraming tao nagtatanong, bakit celebrate kayo ng celebrate? Sa Israel po, ganon. Ang kasal sa Israel ay 7 araw. Yung ating mga Muslims, iba, 14 days ang celebration ng wedding. Can you imagine? Can you sustain that? Dito nga, ilang oras lang, nangungutang na tayo. Yun pa kaya ang 7 days celebration. So, the thing here is that celebration is the heart of God. Kung kilala nyo ang Diyos, nandito sa puso nyo ang celebration. Hindi ka naman makaselebrate kung wala kang pera. O pera ang iniisip mo, you cannot celebrate. But you can celebrate if your mind, your heart is centered to the one who gave you everything to celebrate. Everybody say Merry Christmas. Una-una, Merry means happy. Christmas means Christ, M-A-S, is in us. The message of God is this. Pinadala niya ang bugtong niya na anak dahil gusto niyang bumalik sa earth. Nawala ba ang Diyos sa earth? Spiritually, nawala. The first Adam, nagkaroon ng sin that separates from God. That's why nawala tayo sa Diyos. We know that in the story of Genesis. And then, here comes God sent another Adam. Spiritually, which is Jesus, the reason for Christmas. I want you to have the idea that Christmas is God inside of us. Ang pangalan niya ay Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Before, God was not with us. God is in His creation, but He is not inside a man. Good news is that God came back. This is Pasko. Ito yung mensahe. Bumalik ang Diyos sa tao. Medyo palakpakan niyo naman ang salita. When you receive Jesus as your personal Lord and Savior, not as a baby, you receive Him by faith. Eventually, the Holy Spirit will come inside of you, kaya ang tawag sa iyo ay born again. Kapag na-born again na tayo, yung past natin, you were unbeliever, ngayon believer ka na because you receive and believe Jesus. When you receive Him as your personal Lord and Savior, ang tanong, did you believe? You have to believe and then receive. Marami pong mga Kristiyano nakikinig lang, nagde-describe, that is what we call religious people. But those people have offered, special offer po. Nandito na yung regalo. Si Jesus ang regalo sa atin. Sa loob ng regalo, may salvation package. Nagapalakpak yung nakaunawa. So help those people who don't even experience the package. Kayo, pag pinadalan kayo ng package, tuwang-tuwa kayo. Yung package na puro sabon, kung galing man ito ng Hong Kong. Pero itong package na to galing sa langit. Jesus came through by the power of the Word of God na siya ay maging tao sa pamagitan ni Mary.
Mary is a human being, while Christ is God. It was a divine intersection. Or you call that. At nagkaroon ng bunga, at yun po ay si Jesus. 33 and a half years siyang nandito. Bawat Pasko, tayo ay nagse-celebrate ng kanyang pagkabuhay. Pero dahil wala tayong alam, we always, like a roller coaster or maybe parang Ferris wheel, na tuwing December, pinanganak na naman. Pero kapag ikaw ay naka-breakthrough, ikaw ay alam mo na si Jesus ay no longer babe. He was a man, 33 and a half years, and then namatay, ngunit nabuhay muli. That's good news. Now, seated at the right hand of the Father, at sinabi niya na siya ay babalik sa pamagitan ng banal na Espiritu. Same Jesus. Umakyat sa langit, bumaba sa pamagitan ng Holy Spirit through your acceptance of Jesus. Now, the Holy Spirit is the Jesus Unlimited. He's the God anywhere, everywhere. Anytime, anywhere, is there. He is the God unlimited. He's the God with no boundary. He owns heavens and the earth. That's why He has to be form Himself or function sa banal na Espiritu para kahit simento, nakakalusot siya. It's high time for us to introduce Him rightly na siya yung Holy Spirit. Na kapag pumasok sa puso, nino man, kahit saan ka magtago, kahit sa CR, kasama mo na siya. So when you lie before God dahil nandito na siya sa loob. Alright, so 3 reasons why we celebrate Christmas. 3 symbolizes a new beginning. The coming of Christ. The coming of Christ. Sino si Christ? Is the Father of Jesus. Remember, Christ was the one who what? Who gave the shadow to Mary. Siyang naglagay ng sperm kay Mary spiritually. Kaya nabuntis si Mary. Pakisabi sa katabi, isa lang si Mary, baka mamaya sabihin mo, ako din. Nabuntis na walang tatay. Sabihin mo sa katabi, isa lang si Mary. Alright, so maliwanag. A new beginning. It's a symbol of new beginning. Pakilista yan. Kapag kayo ay nakatanggap kay Jesus, binigyan kayo ng pagkakataong magbagong buhay. Bagong simula. Yan ang symbol. So, ito yung sinabi niya, the old has gone, the old must be gone. Nung tinanggap ko si Jesus, pinaniwalaan ko na namatay na yung dating ako. I have to get rid of the thought na ako pa rin ito. Yes, dahan-dahan. Ako mismo ang nag-journey, nag-travel from my past to present and to the future. Pag sumama ka kay Jesus sa kanyang salita, kasi si Jesus salita, yung Holy Spirit is God, the Christ, the Holy Spirit. Pag sumama ka sa kanya, yun na yung iyong travel guide sa bago mong buhay. So yung coming ng Christmas is a symbol of your new beginning. If you truly believe that si Jesus ay galing sa langit, pinapasok mo sa puso mo, what will happen is that you are engaged in a new beginning. In other words, bagong buhay. Yung luma mo, eventually, talagang totally, hindi na yon ang iyong tinatravel. Meron ka ng guide ngayon sa bagong path. And your leader is si Jesus. The essence of faith, the coming of Christ,
God's gift to mankind. Regalo siya sa lahat ng mga tao. Hindi lang na-realize ng mga tao. Kaya iba ang ugali natin. Pag nakakita tayo ng pagkain, parang maubusan tayo. Simply because that's a human nature. Pero kung may divine nature ka, yung feeling mo ba na may-ari ka ng langit at lupa? Kung ikaw ang may-ari na nito, I'm sure si Valerie hindi siya maunang kumain dyan. Talagang papakainin niya lahat. Then tinakalas siya. Minsan overwhelmed, hindi na siya kakain. Because kapag ikaw ang in charge, di ba? Ganon po ang ugali ng isang may new beginning. We celebrate your coming, Lord, because we are delivered. Sabihin mo nga sa katabi, delivered ka na ba? Ano ba yung delivered? Dineliver yung ano? Ano yung nagde-deliver ng mga pagkain, mag-order ka? Oh, na-deliver ka na ba? From old life into new life. So, we thank God, the Father Almighty, that He take all the price just for you to give a special gift. Maraming salamat sa lahat ng nations. Amazing. Part yan ng salvation package. That even in these last days, you can go around the world. You can go to Korea, to USA, to the Philippines, and to other countries, such as Japan, and all that. So easy na ngayon. Why? Because of the Holy Spirit. Manghang-mangha tayo sa digital thing. Like, tuk, you have your ticket. Tuk, you can go there. Tuk, you can buy this. But saan ba yan galing? Our forefathers, talagang hard way sila. Masakay sila ng kalabaw. Bago makakain, talagang magtanim muna. Hindi biro. Tingnan nyo ngayon, tingnan nyo yung sarili nyo. Nagtanim ka ba? Nung araw, hindi ka pwedeng kakain kung wala kang tinanim. Otherwise, magnanakaw ka sa garden ng kapitbahay. Nung araw. Pero ngayon, because of His great love, everything would be easier for you. Because, yun nga, gusto ng Lord magpakilala sa'yo. Kahit ganon, bakit hindi tayo makapagpasalamat sa Lord? Na-realize ko, nung maliliit kami, ng mga kapatid ko, traumatic talaga experience ko. Kasi ang parents ko, irresponsible. Wala silang planong pakainin ng eksakto ang 7 kong kapatid, including me, 8 ako. Ako ang pinakamatanda. Nabigyan na ako ng responsibility whether I like it or not. That's a big trauma. Right? Pero, na-realize ko, lahat ng pinaghirapan, naghirap talaga ako for me to enjoy what I have now. You can never enjoy hanggat hindi mo na-realize kung gaano kahalaga ang mga bagay. Kaya I thank God na nandito kayo. Yung iba talagang born in a silver platter, o kung walang platter, pero ang gusto ng Panginoon ay ma-realize ninyo, you cannot enjoy things without realizing. Sometimes nandun ka na sa taas, you have to go down. God has to break you para ma-realize mo na yung natamo mo na success, hindi mo na-enjoy. Sapagkat you don't know how to enjoy. Hindi ka tinuruan. Hindi pala maganda yung agad-agad may pera ka. Kaya gusto ng Lord magtrabaho muna tayo, magtrabahoan natin. Hindi para pahirapan tayo. Kundi gusto niya, mas ma-recognize mo ang sarap. You cannot say na masarap ang isang bagay pag hindi ka dumaan sa mapait.
Palakpakan natin ang Lord. So, a new beginning. Your primary reason why you came here. Romans 5:17. Let's go. 17. Romans 5:14-17. Bilisan ko natin. 1, Jesus Christ is the gift. Jesus grant us a new beginning. Pag nasa religion tayo, panay na lang pag January, New Year's resolution. Di pa dumating ang February, balik na tayo uli. So, hindi talaga makuha kasi ang means natin, inuman, sigarilyo, lahat ng bisyo. Iba ang means ng isang bagong beginning. So, I am the way, the truth, and the life, God said. It's not the way of the world para makakaroon ka ng new beginning. Baka pag-asawa lang ako, magbabago na ako. Makaanak ako ng babae, magbabago na talaga ako. Lahat yan ay fake. So I want you to know that nevertheless, death reigned to the time of Adam, to the time of Moses. Even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam who is pattern of the one come. Na-explain ko na po ito. Ang unang Adam, under loins niya tayo, kaya nature sa atin ang sin. We were born in sin. Thank God for Pasko. God has given us another Adam to bring you back into the presence of God. Kasi noon, dahil sa kasalanan, si Adam and Eve ay nawala sa Garden of Eden. Sila ay nawala sa presensya ng Lord. And then ito ang remedyo ng Diyos. Nagpadala siya ng pangalawang Adam in the person of Jesus Christ to redeem you. For Him to come back to us. And that's why we need to be delivered. Hindi religion ang sagot, kundi yung relasyon mo sa Kanya. Amen. To bring salvation for mankind. Ito ang unang gustong ipaalam ng Diyos sa atin, na tayo ay saved. Pag sinabi mong, Pasko! Freedom! You have to learn the word Aramaic and Arabic and all the Hebrew word. Kapag idig natin, ang ibig sabihin ng Pasko ay kalayaan. Kalayaan sa ano? Kalayaan sa dati nating boss. Pag sinabing mag-lie, yes, lie agad. Pag sinabing gumawa ng masama, agad-agad. Because nature. Kaya yung ating mga ginagawa in the worldly ay talagang mahirap i-stop hanggat hindi natin tinanggap ang bagong seed na itanim ng Lord sa iyo, and that is the seed of righteousness. Yan ang Pasko, maligayang kalayaan. Sabihin mo nga sa katabi, Merry Christmas. Yan po ang essence ng Christmas. Pangalawa, Christ is a new creature. Whoever in Christ, you become a new creature. Kaya dapat sa'yo, sa loob ka ng prinsipyo ng Diyos para magkaroon ka ng bagong nilalang, maging bagong nilalang ka. Can you imagine? I remember once, meron po tayong member dito, sa PhilHealth siya, mataas yung rank niya. Ngayong araw na to, lasing siya, talagang nagwa-wild doon sa Coronadal. Kilala siya. Wild na wild. Pero we're starting to invite her sa church. Yung sumuka pa siya, lahat ng mga boy doon, Sunday pagka-umaga. Sunday morning, nagbistida siya, na parang walang nangyari, nagdala siya ng Bible. Right after nag-service.
Nakita siya nung naglinis ng suka niya doon sa sa kay Sisimon. Napaganon daw parang hindi siya makapaniwala sa EMR. Parang hindi siya makapaniwala. Ganun po ang nangyayari. Hindi mo alam, maybe 3 o'clock in the morning, God can just pick you up and bring you to a new creation situation. Parang kagabi lang ako nag-wild, kagabi lang ako naglasingan ng mga barkada. Ngayon nakita nila ako nagdadala agad ng Bible, nakaganon siya doon sa KCC Mall. Natatawa siya. Siya mismo. Ano ba nangyari sa akin para akong sinaniban ng kung ano? Kung sinaniban ka ng demonyo, pwede ka rin palang saniban ng Diyos. So the symbol of coming of our Lord Jesus Christ is what? For you to become a new creation. Ayaw nyo? Alright, yung mga new creation dyan, palakpak. Siyempre, nasabihin nilang buwang ka, nawala ka sa Catholic. Sa Ilonggo pa ng talang ka. Nagkanto ka na sa sa simbahan, nagabasa ka, Bible, nagtalang ka pa. Can you imagine? So that's why I want you to know that when someone got hit with the power of God, magulat ka, kaya huwag kang mag-isip ng asawa mo forever ganyan. God has His own timing. Hindi mo lang alam. As you continue to worship the Lord, magugulat ka na lang. And you give your husband or your spouse to God, God will take over. Hindi naman ikaw ang Savior. Look at your neighbor, sabihin mo, hindi ikaw ang Savior. Si Jesus ang Savior. Kaya nga, ang gagawin lang natin is to give your husband, pray for your husband. Prophesy to your husband. Huwag mong paulit-ulitin ang kanyang kasalanan kasi ikaw din may kasalanan. Ang sabihin mo, una ka muna, magbago ka, then pag nakakita ka ng pagbabago sa sarili mo, I'm sure, babaguhin mo rin siya. That is the new creation. Power of Pasko has the power to make you new creation. Hallelujah! Bakit beautiful ang planet Earth? Because of the one, the Creator, who made all things beautiful. Kung lahat tayo lasinggero, pakawala, wild, I'm sure, puno ng tato ang Pilipinas. Pero dahil tayo ay sumunod sa Diyos ng righteousness, tingnan nyo, naging malinis, maayos ang lahat. The work of your hands will tell kung sino ang nasa loob mo. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba nandyan sa'yo? Do you have Christmas? Christ in you, the hope of glory? Then show it. Ipakita sa katabi. Ano ba ang indication na ikaw ay may Christmas? Di ba ang Christmas ngayon, puno ng color? Puno ng gifts, walang gutom. Therefore, ang bibig ng tao may Christ ay, I'm satisfied with the love of God. Hindi yung, wala akong pera, pastor. Lagi na lang walang pera. Ano ba yan? Kung minsan gusto lumayo ng mga tao sa iyo, bungad mo, wala kang pera. Kaya yung mga tao wala nang ganang makinig sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi, wala bang bago? Pwede ba magsabi ka may pera ako? Kasi ang tingin mo sa 20 pesos, hindi pera. So I want you to be a new creation after this. And the third is, sabi ko kaninang umaga, is symbolizing new era.
Sabi natin, ang era ay pagkakataon. Ito na ang pagkakataon ninyo na mag-enjoy ng buhay ninyo. Because God is joy. If you have God inside, makinig kayo, kapag nandyan na si Jesus, yung namatay at nabuhay na muli, ano ang gagawin niya sa loob mo? Babaguhin ka niya. And you will experience life like this. Salamat, may problema ka, kaya ka nandito. Salamat, wala kang pera, kaya ka nandito. Pinakamahirap sa lahat ang pumasok sa simbahan. Silent in the court. Dami na agad natin rason pag sinabi natin, let's go to church. Sasabihin mo agad, A to Z na mga reason. Ibig sabihin, ayaw ko. Why do people don't like to go to church? Simply because they don't know God. Who can save them, who can deliver them, who can bring them joy, everlasting. Kaya nga, gumagastos talaga tayong mga believers just for them to come. Kahit walang pera, sige lang, para lang makarinig. Pero yung iba ilang beses nang narinig. Ganun pa rin na naririnig natin ilang anniversary na ang dumaan sa church, walang kami pera. Look at your neighbor, sino ba talaga ang Diyos nyo? Ako, alam ko, ang Diyos ko nagpo-provide eh. Saan yan? Saan yung Diyos ko na yan? Lagi ka namang walang pera. Hallelujah. So, new era, yun yung time ngayon, digital na tayo, lahat ay madalian na because of the Holy Spirit. Hindi niyo makita ang power ng Lord ba? Na pwede kayong mag-pray dito, inaabot ng prayer ninyo ang Abu Dhabi at Dubai. Na-flatter kayo dyan, puro chismis. Hindi mo lang ilalam, paano kaya nakarating doon ang mga chismis ko sa Manila? Dito yan. Bakit nakarating doon? Talaga ito nung, paano nangyari? Sabi ko sa asawa ko pa, talagang ano itong cellphone na ito, no? Nakakamangha. Nagkamali ka ng spelling, nakaabot sa international. Hindi ba kayo nagtanong dyan? So God wants you to know that you are in a new era. Kahit matanda ka, basta inalam mo ang time ngayon, hindi ka huli kasi may knowledge ka. Amen? So, three symbol na gusto kong ipaalam sa inyo that life at the best. Life at the best. Life is Jesus. He's the best. It's my portion in Christ. Anong portion? Yun yung inheritance ko. I'm enjoying my inheritance now. What about you? Wala akong na-enjoy sa tatay ko kahit ganito kalapad na lupa, wala siyang iniwan. Pero ang tatay ko sa langit, I can enjoy here. Si Valerie, hindi niya ito ma-enjoy. May-ari siya. Pero ako na-enjoy ko. Look at your neighbor. How about your life today? Is that your best? Well, special offer. I want you to know Jesus, the reason for Christmas. This gift from heaven is the best life that God offered for you. No, walang kulang, no lack. Everything is in Him. Spirit, soul, and body are all filled. Shall we all stand and close your eyes, lift up your hands, and go straight. John 10:10 said, for Jesus came sa Paskong ito to give you life that you may live it to the full. The Holy Spirit is the power
can give you a right management in order for you to enjoy your life. At kahit mahirap, may kahirapan ang buhay mo ngayon, He just say, do you know who I am? Pag wala kang pera, kilala mo ba ako sa financial department? He's your provider. Kapag may sakit ka, kilala mo ba ako sa sakit mo? You are my Jehovah Rapha, my healer. Kilala mo ba ako sa iyong failures? He is your Jehovah Nissi, the God of victory. He is all you need. Merry Christmas. As you lift up your hands, buksan po natin ang ating mga puso. Sa mga BCF, kung kayo man ay nasaktan ko dahil sa salita, patawarin niyo ako. Bigyan niyo na daan ang salita ngayon para makapasok. The Word of God is so painful, lalo na kapag matigas ang puso natin. God wants you to open up your eyes. Forget the past. Past trauma, past thoughts are not from God. Past boyfriend, past whatever, let them be buried. Let them go. And receive a new era of your new life. Declare after this that Jesus inside of you will bring you a real new life. Saan kayo nakatingin? Mukhang di kayo nagpipray. Alright? So yun po ang gusto ng Lord. Pag hindi po tayo focus, kahit dito tayo, hindi natin ito ma-enjoy. I want you to open up your heart, check your heart, kung siya nga ba talaga ang nakaupo. Kasi kapag siya nasa trono, is the King of Kings. And if you treat Him as the King of Kings, He will make you a prince and queen. Babaguhin niya lahat ang iyong isip. Ang pananaw mo sa buhay, ang lahat is new. New beginning, new creature, and new era of your new life. I will pray and you can pray for me. Situate ni kayo galit sa akin. You love Pastora. Because if you don't love me, you cannot receive what I am talking about. Alright? Walang hinihiling ang Diyos sa atin, kundi ma-experience natin ang the best na buhay. Heavenly Father, thank you for Jesus, the reason for Christmas. I open my heart. I ask forgiveness from all my sins, from all my iniquities. I believe Jesus died, but He rose again. Today, I am a believer of Jesus, seated at the right hand. And now, as I receive Him, with my confession, the Holy Spirit, who created the heavens and the earth, will go inside of my heart and be the King. Take your throne, Lord, over my life, my mind, my heart, my body is yours. As I submit to you, have your own way, Lord. I need this new beginning. I need this new creation. I need this new era. And I believe today, in Jesus' name, I have it. You said in your word, if you believe, I believe, then I shall have it. Now, I am a new creation. My old has gone, and my new has come. This is my declaration with witnesses in heaven and on earth. And I believe my name is written in the book of life. I will take this adventure of faith in Jesus' name. Everybody say, Amen.
So, please congratulate your neighbor.